Ang hindi ko maintindihan kung bakit kinakampihan ninyong mga senador ang ganyang uri ng tao. Ano nangyayari sa inyo na mga senador? Nawala na rin po ba ang ulo ninyo sa katinuan? Yung hinihiling man lang ng ating mga House Prosecutors at ng taong bayan, sundin ninyo ang inyong mandato. Na once ang impeachment complaints na i-file sa Senado, na i-submit sa Senado, ang trabaho ninyo is not to dismiss the case, kundi mag-initiate ng trial. Hayaan ninyo yung prosecution ng Congress na i-present ang mga ebidensya. Then, to the camp of Sara, defense lawyers na napakarami, 16, napasinungalingan, baliktarin ang lahat ng mga ebidensya na ipipresenta sa impeachment court ng mga congressmen. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano, vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta kayo mga manoy, mga manay, mga tugang? O ganyan, maski si incoming Senator Ping Lacson, senador na pala kasi June 30 na ngayon, nag-assume na sila bilang mga bagong senador. Hindi na po makatiis, nagsalita na rin. Pinangaralan yung mga kasama niyang senador. Itong si Ping Lacson kasi, isa sa mga matino na senador. Yung mga ibang senador, mga kababayan, lalo na yung mga kaalyado ni Sara, nawala sa katinuan. Ngayon, pinagsabihan ni Ping Lacson, pinangaralan. Ayan o, ito yung balita ngayon mga kababayan. Senator judges told, behave. Nakita ninyo? Dapat niya kayo, umayos kayo, yung mga ugali ninyo, behave. Ang ibig sabihin, mga kababayan, itong mga senador, nawala na po talaga sa tamang behavior, misbehavior. Ang nakikita mga kababayan ni Ping Lacson, kahit nga po tayo, alam natin, kahit hindi tayo senador, ordinaryong mamamayan, alam naman natin ang tamang pag-ugali dapat ng isang West, Senator Judge ka nga eh. Hindi natin maintindihan kung bakit ganun ang pag-ugali ng ating senador. Talagang sinira po nila yung Senado as an institution. Kaya nga po, sabi natin, mas mabuti pa yung Senado, i-abolish na lang po. Kasi pinasok na po ng mga politiko na wala sa kanilang katinuan. Nabulok yung Senado po. Di ba? Kaya sabi ni Ping Lacson, mag-behave niya kayo and speak like judges and BP impeachment trial. Wala, majority po, naging mga abogado na ni Sara. Hindi ba kayo nakontento? 16 na yung mga abogado ni Sara na binabayaran. Sumama pa talaga kayo? Di ba? Unang-una, hindi man kayo mga abogado, karamihan sa inyo dyan, na nag-abogado para kay Sara, di man abogado. Si Robin, si Amy Marcos, si Bato, pabayaan natin si Alan Peter Cayetano, abogado. Pero abang abogado siya, ang papel niya, hindi abogado ng defense, kundi abogado, senator judge. Lalo na si Chis Escudero, na turingan mga kababayan, na siya ang presiding officer bilang Senate President. Ganon din ang dinidisplay na pag-ugali. Pari-parihas. Kaya ayon, pinangaralan po ni Ping Lacson. Kasi sabi ni Ping Lacson, maling-malian niya, it is inappropriate for senator judges na umakto na parang mga defense lawyers na ni Sara Duterte dito sa impeachment case. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ninyo ito kinakampihan si Sara Duterte. Di ba? Ano pumasok sa inyo, sa mga utak ninyo mga senador, na pumapabor, kumikiling po kay Sara Duterte? Bakit ninyo kinakampihan si Sara? Anong nakikita ninyong mabuti sa pagkatao ni Sara Duterte? Kung may nakikita kayong mabuti sa pagkatao ni Sara Duterte, malamang nawala na rin kayo sa katinuan. Buti pa sa inyo na mga senador yung ating mga congressmen. Matino, malinaw ang kanilang mga pananaw. Matino kung mag-isip. Alam nila kung ano yung tama. Alam nila kung ano yung mali. Yan pakinggan ninyo si
isa sa mga prosecutors, House prosecutors, Congressman Joel Chua ng Maynila. God save the Philippines from the Dutertes. Well, siguro tama siya, no? Kung siya ay may impeach talaga, eventually, siya ay mapatunayan na guilty, talagang nasa taong bayan ng tagumpay. God save the Philippines from the Dutertes. God save the Philippines from what? If we look back at the basis for the impeachment, pag binalikan natin yung video niya, telling the people, may kinausap na ako, na ako, papatayin ang presidente, ang first lady, at ang speaker of the House of Representatives. That's it reflects your moral character, and it says that you are morally unfit to be vice president, saying that on a video live na napanood ng buong sambayanan. That's a direct threat and a violation of the Constitution. It's betrayal of public trust against the... Yan si Congressman Defensor, isa sa 11 prosecutors ng House panel. Who voted for you to perform and act appropriately while you're in office. It's a high crime under the Constitution. And the impeachment, that's the very basis for the impeachment. And to say that God save the Philippines coming from someone like that, that makes no sense at all. So, walang Pilipinong naniniwala sa sinabi niya. Ayun ang pagkatao ni Sara Duterte. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kinakampihan ninyong mga senador ang ganyang uri ng tao. Ano nangyayari sa inyo na mga senador? Nawala na rin po ba ang ulo ninyo sa katinuan? Yung hinihiling man lang ng ating mga House prosecutors at ng taong bayan, sundin ninyo ang inyong mandato. Na once ang impeachment complaints na i-file sa Senado, na i-submit sa Senado, ang trabaho ninyo is not to dismiss the case, kundi mag-initiate ng trial. Hayaan ninyo yung prosecution ng Congress na i-present ang mga ebidensya. Then, to the camp of Sara, defense lawyers na napakarami, 16, napasinungalingan, baliktarin ang lahat ng mga ebidensya na ipipresenta sa impeachment court ng mga congressmen acting as prosecutors. Kayo dapat nakikinig lang. Then afterwards, kasi mga senator judge nga kayo. Then afterwards, timbangin ninyo yung mga presentang ebidensya at counter evidences ng defense. Doon kayo magdi-decide kung si Sara ba guilty or not guilty. Kung hindi mabigat yung mga ebidensya, di i-acquit ninyo. Ano ba ang problema ninyo? I-acquit ninyo. Matatanggap yan ng ating mga mamamayang Filipino. Pero hayaan muna ninyo na i-present yung mga ebidensya para may base. And this is also for the good of Sara Duterte. Kasi pag dinismiss ninyo na walang trial, iisipin ng mga mamamayang Filipino, hindi yan matatanggap. Baka ang gawin, people power. Isara yung Senado. I-abolish na kayo, biyo pa. Kasi hindi man ninyo ginagampanan ng tama ang inyong trabaho bilang mga halal na senador. Yan ang punto natin mga kababayan. At iyon din ang sinasabi ni Ping Lacson, isa sa mga natitirang matino na senator judge. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi tamaan niya, it is inappropriate for senator judges to act as defense lawyers for the respondent in an impeachment case. Let's behave and speak like judges. All of us seen and observe how trials happen in regional trial courts, Anya. Watch videos of court hearings. That should be our behavior. That we act as real judges. And because we are judges, let's not act as if we are meddling with the presentation of evidence. Leave it to the defense and prosecution team. We are there to listen. Kita ninyo mga kababayan, mas matino itong si Ping Lacson mag-isip kaysa kay Chis Escudero, kaysa kay Alan Peter Cayetano na isa ring abogado tulad ni Chis Escudero. Hayaan natin mga kababayan si Bato de la Rosa kasi isa siyang pulis. Pero tingnan ninyo si Ping Lacson, dati rin na pulis, PNP chief tulad ni Bato, pero matino kong mag-isip. Alam niya. Kaya sabi ko sa inyo, itong ginagawa ng mga senador, deliberate po. Conscious and deliberate.
na ang intensyon mga kababayan, hindi na matuloy ang impeachment trial. So, they are favoring Sara Duterte. Napakalinaw. Pero despite that, na napakarami na nila, 16 na abogado ang binayaran ni Sara, plus 18 mga senador na kakampi niya. Ano ang rason kung bakit pinipigil nila ang impeachment trial? Di ba po? Ano ang ibig sabihin nun? Kung akong tatanungin ninyo, napakalinaw ang ibig sabihin. Napakalakas ng ebidensya laban kay Sara. Kaya ayaw nilang matuloy ang impeachment trial. Kasi kahit sila na mga senador na kakampi ni Sara, mahihirapan sila magdesisyon to acquit pag nakita ng taong bayan ang bulto-bulto ng mga ebidensya. Kaya tama itong sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yan Sara Duterte trial, Carpio says, bank records key to truth. Yan din yung mga sinasabi ni Trillanes, dating senador. Yon ang ikinatatakot ng mga Duterte. Kasi pag natuloy ang impeachment trial, nag-fail ang mga kakampi niyang senador, bubulwak itong mga bank records. Magbabaliktaran itong mga senador kasi nakataya na mismo yung kanilang karir. Isusumpa sila ng mga mamamayang Filipino. Pero halimbawa, magtagumpay sila sa pag-dismiss, ganun pa rin ang epekto niyan. Isusumpa sila ng ating mga mamamayang Filipino. Ang EDSA People Power will be directed to the Senate. Ikakandado yan ng ating mga mamamayan, sigurado ako. Kasi hindi po matatanggap ng ating mga mamamayan na kitang-kita na ang ebidensya. Pagkatapos, pagtatakpan nila at i-acquit nila yung akusado. Di ba po, mga kababayan? Yes, sabi po ni Carpio, the Filipino public has a right to know the truth, especially when it involves public funds, facing allegations of misuse of confidential funds and intelligence funds. Ito ang niyang mga senador sitting as an impeachment court has the power to subpoena bank records, documents that may be key to proving or disproving the claims made against Vice President Sara Duterte. So ano ang problema ninyo mga senador? Halimbawa, mabuksan yung bank records. Kung wala man ebidensya na makikita doon na tumanggap si Sara ng milyon-milyon if not billions of pesos, o di acquitted siya, malaya siya na maglingkod bilang Vice Presidente at tumakbo bilang susunod na presidente. Tama po? Kaya sabi ni Carpio, the issue there, pinaka-importante yung mga pagsubpena ng bank records. Yun ang pinaka-importante doon maglalaban niya. Kaya sabi naman po ni Ping Lacson, it is imperative niya for the Senate Impeachment Court to be able to render a decision that is beyond reasonable doubt. The judge needs to be convinced that the person committed a crime beyond reasonable doubt. In administrative cases, there's preponderance of evidence. It is not necessary to render a guilty verdict beyond reasonable doubt. It is just preponderance. You can decide that you are guilty. Ayon kay Ping. So ito yung dapat ginagawa ng ating mga senador. May akusasyon, hayaan nila yung prosecution patunayan yung akusasyon. Hayaan din nila yung defense, si Sara, due process nga naidepensa yung kanyang sarili. Pero ang gusto nilang mangyari po, walang mangyaring trial. Ang ibig sabihin yan, kino-cover up nila. Pag may intention po na ganito, na gustong i-cover up ang kaso, ang ibig sabihin yan, totoo. Tano man ang i-cover up mo kung hindi totoo ang kaso, hindi totoo nagkasala yung akusado. So lalong sabi nga, habang pinipigil yung mga mamamayan, lalong nanggigigil po sa inyo. At ang panggigigil na yan, puputok yan sa pagmumuka ninyo pag hindi kayo umayos. Kaya ang sabi ni Ping Lacson, pakinggan ninyo, kapwa ninyo senador, mag-behave kayo, umayos kayong mga senador. Behave like a judge. Because mga senator judges kayo. Hindi abogado ni Sara. Kontento na kayo sa abogado ni Sara. Ba't tutulungan pa ninyo yung mga abogado ni Sara na napakarami sila at magagaling na abogado? Kanya-kanya tayong papel sa mundo. Kaya nagkakagulo dito sa mundo.
Hindi man ninyo papel. May naka-assign sa inyong trabaho bilang mga senator judge. Yun ang hindi ninyo ginagawa. Ang ginagawa ninyo, yung trabaho ng defense. Anong klase mga tao kayo? Diba? Imbes na gawin ninyo yung trabaho, minamando sa inyo ng mismong ating saligang batas. Sumumpa pa kayo na i-defend yung ating saligang batas, pagkatapos mismong saligang batas, ayaw ninyong sundin. Ano ang utos ng batas? Ano ang sabi ng saligang batas, yung mandato sa inyo? Trial shall forthwith proceed. Nagsarili kayong konstitusyon. Ang ginagawa ninyo, dismissal shall forthwith proceed. Wala man pong dismissal na nakasaad sa konstitusyon. Ang sinasabi, trial. And after trial, i-acquit ninyo kung gusto ninyo. Kasi hangang-hanga kayo kay Sarah. Anong problema dyan? I-acquit ninyo kung gusto ninyong i-acquit. Pero ipresenta mo na ang mga ebidensya. Nawala na sa katinoan, mga kababayan, itong mga taong ito. Yung mga pinapasweldo natin. Winalang hiya, mga kababayan, yung ating Senado. Sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Pero ang pakilala nila, Duterte senators daw sila. Arap-arapan na po, nakawalang hiyaan. Kaya sabi po ni Christian Monson, isang constitutionalist, sa interview po ng DCMM, ito ang mga senador, they have to remember they are senators of the people. Yan ang dapat tandaan nila. Hindi senador ni Digong, hindi senador ni Sara, senators of the people. So sabi pa ni Ping Lacson, sa isang impeachment court niya, there are no such parameters in between preponderance of evidence in guilt beyond reasonable doubt. So that, yun ang titimbangin namin. That's our flexibility if the evidence is present on where we will place ourselves. Saan kami lulugar? At the very least, sabi ni Lacson, senator judges should not lower the threshold when it comes to preponderance of evidence. Kung talagaan niyang walang ebidensya, no preponderance, and I am speaking for myself, I will vote to acquit. Tama. Wala mang ebidensya. O di acquit ninyo. Ibig sabihin, yung ginawang articles of impeachment laban kay Sara, gawa-gawa lang. O doon kayo magdadakdak, mga kakampi ni Sara. Bumanat na kayo ng bumanat sa Congress. Sabihin na ninyo, pamumulitika talaga. At ito ay dahilan, o ito'y ginawa para tanggalin si Sara, tulad ng akusasyon niya, hindi maging balagid sa 2028 presidential elections. Yun ang narrative ni Sara. Kaya daw siya na-impeach. O di ibuilo na ninyo. O di ba? Kaya ang dapat, si Sara sana at ang mga kakampi niya sa Senado ang mas na-excited na isulong ang trial para malinis ang pangalan ni Sara Duterte at buwelo siya na tumakbo sa pagkapresidente. Di iboto ninyo. Yun lang naman po. Pero iba ang ginagawa nitong mga kakampi ni Sara Duterte sa Senado. Lantaran na pag-cover up, lantaran na pagpigil, hindi matuloy ang impeachment trial. Napakalinaw po. Gusto agad na i-dismiss without the benefit of trial. So ang ibig sabihin yan, guilty kasi yung aliado ninyong vice presidente. Kaya pinagtutulungan ninyo, hindi matuloy ang trial. Yan ang ibig sabihin yan. Ano pa man ang ibig sabihin yan? Kaya sabi ni Lacson, besides niya, who lose in an impeachment trial. Those who lose in an impeachment trial, Anya, are not going to be imprisoned. The only punishment is to remove. There's no jail term. There's no fine. It's just one thing. When a guilty verdict is rendered, the respondent is removed from the current government position. Una nang pinuna ni Ping Lacson si Bato de la Rosa dahil sa kanyang aksyon calling for the dismissal ng impeachment case laban kay Sara Duterte before the Senate convened into an impeachment court. Eventually, ginawa na lang na remand. Ganon pa rin yung intention po nila. May magmumosyon daw ng dismissal. Ang nagsasalita mismo, yung spokesman ng impeachment court, na pag pinakinggan mo, spokesman na ni Sara. O diba? Binibigyan pa ng idea. Yung pinangunahan na, yung defense counsel ni Sara. So sabi po ni Lacson,
The duty niya of the Senate is to try and decide the impeachment case that has been filed against the Vice President. Anyway, June 30 na ngayon. So hintayin na lang natin mga kababayan ang mga susunod na aksyon itong mga kakampi ni Sara sa Senado. Yung mga mamamayang Filipino nakabantay naman po, closely watching the actions of the Senate at huwag nilang punuin, sagarin ang pasensya ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi we are the sovereign Filipino people. All powers emanate from us. Hiram lang sa kanila yan, mga kababayan, ang kanilang poder dyan sa Senado. O ngayon, idagdag ko na lang po sa inyo, habang si Sara Duterte walang tigil sa series niyang mga interviews, pa-interview, pa-presscon, walang tigil sa paninira, wala daw ginagawang matino yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo, busy para sa pagpaunlad ng ating bansa. At ngayon, ang tinututukan niya yung ating mga magsasaka. Yan yung ating Pangulo. Yan siya. Inauguration of Rice Processing System, RPS, 2. Facility and turnover of farm machinery. So sabi dito sa report, in a continued push to transform the country's agricultural sector and champion the welfare of farmers, President Ferdinand Marcos Jr. leads the inauguration of the RPS facility and turnover of farm machinery sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija. Ngayon pa lang. Kailangan natin itong ibalita kasi para ipamukha kay Sara Duterte na lahat kasinungalingan yung kanyang ginagawa. Paninira sa ating Pangulo. Siya yung hindi nagtatrabaho. Pagkatapos yung ating Pangulo, walang tigil yung kanyang ginagawang paninira. So sabi dito, spearheaded by the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec under the implementation of Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program, this state-of-the-art facility aims to boost rice farmers' productivity, profitability, and global competitiveness by expanding access to modern production and post-production mechanization technologies. Itong nasabing facility features a multi-stage rice mill with a processing capacity of 2 to 3 tons per hour. Located in one of the country's top rice-producing provinces, ito pong RPS facility is expected to benefit approximately 6,000 farmers who collectively manage a total area of 9,200 hectares across the Science City of Muñoz. So another highlight of today's event is the distribution of additional farm machinery to 17 farmers, cooperatives, and associations, including one four-wheel tractor with complete implements. This is size na rice combined harvesters or RCH at saka isang handy cultivator. Ayan, dapat i-report natin ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo kasama sina Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., si PhilMec Director Jonicio Alvindia, at si Deputy Director Joel Dator. At para bigyan pa tayo ng mga karagdagang detalye patungkol sa ating matutunghayan ngayong umaga, kasama ko po ngayon ang Head ng Facility Management and Field Operations Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, mga kababayan, si Engineer Raymond Andres. Magandang umaga po, Engineer. Maraming salamat po, Ma'am Gab. Ngayong araw po ay ating ipinagdiriwang ang inauguration ng isang state-of-the-art rice processing system at ang turnover ceremony ng mga makinaryang pansaka sa ating mga minamahal na magsasaka. Ito po ay handog ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Agriculture PhilMec sa mga magsasaka ng probinsya ng Nueva Ecija. Unang-una po sa mga makinaryang ipapamahagi ay ang 4-wheel tractors na may kasamang implements tulad ng rotavator, front loader at disc plow. Ang mga traktorang ito ay pangunahing ginagamit para sa land preparation o paghahanda ng lupa bago tamnan. Bukod po dito, ipapamahagi rin po ang rice combine harvesters na isa sa
sa panahon ng anihan. Ang combine harvester naman po ay isang multifunctional na makinarya na sabay-sabay na gumaganap ng 3 proseso ng pag-aani, pag-iik at paglilinis ng palay. Laurel Jr. at si Philmec Deputy Director Joel Dator. Ito po yung Pagkatapos po ng turnover, ngayon po ay masasaksihan natin ang unveiling ng marker ng Rice Processing System 2. Yun Isa po pala ito yung sa mga Rice highlight ng Processing mga System programa natin ngayong umaga na isa sa mga makabagong pasilidad na layunin pang mapababa ang post-harvest losses at mapaunlad ang kalidad ng bigas na inaani ng ating mga magsasaka. Sir, bali itong RPS natin dito sa Nueva Ecija, no? Pang-ilan na po ba ito sa ating mga ganitong facilities sa Luzon? At mayroon na rin ba tayong mga ganito pa sa ibang bahagi ng bansa? Tama po ma'am, marami na po tayong mga naipatayong mga rice processing system sa buong bansa. Sa katunayan po ay 114 na po ang naitayo. Yan ang hindi po nagawa ng mga previous administrations, lalo na ni Digong. Lahat lang siya EJK. So, ang inabot niya ngayon, nandun siya sa dahig. You see? Pero tingnan naman po ninyo, ibang-iba ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Ating mga rice processing system na talaga namang nakatutulong sa ating mga magsasaka. Ang proyektong ito po ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng ating mga magsasaka at organisasyong pansakahan sa larangan ng post-harvest processing sa Tapos si Sara, sige lang ang pasyal-pasyal kung saan para mag-rally para sa kanyang tatay at manira sa ating Pangulo. Hinahanapan pa ng trabaho. Imagine that. Imbes na tumulong, kasi hanggang ngayon, Vice Presidente pa man siya, mga kababayan. Wala man ang ginagawa po. Anong klaseng mga tao ito? Yung ating Pangulo, sub-sub sa pagtatrabaho para maayos yung ating kabuhayan sa ating bansa. Pagkatapos, marami pa silang sinasabing kung ano-ano. Yan pagitan ng pagbibigay ng modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Sa ngayon po ay nakikita natin ang recirculating dryers na may kakayahang magpatuyo ng kabuuang 24 tonelada ng palay kada batch. Gawa ito sa stainless steel at may kasamang dalawang heating systems, generator set at iba-ibang accessories na mahalaga sa operasyon. Actually, sir, malaking bagay din nitong dryer na ito, no? Kasi kanina, nag-ikot-ikot tayo, nakausap natin ng isa sa mga beneficiary na direktang makikinabang dito sa dryer na ito. Sabi ni Ma'am Army, matagal kasi yung pamilya niya, mga magsasaka talaga sila. Bukod sa libre na raw yung paggiling nila ng bigas, malaking bagay daw itong, lalo na itong dryer na ito, kasi hindi na nila kailangan magbilad ng ani sa kalsada. Kita mo? Yes, ma'am, tama po. Dahil grabe. Po sa mga recirculating dryers na ito, mas kahit maulan, pwede silang na di na kailangan magbilad. Napakahalaga nito lalo sa panahon ng tagulan. Magpatuyo ng palay. Tama yan, sir, no? Yan po ang goal para natin hindi masira yung mga palay pag maulan. Natin kanina, ang mechanization ng ating agrikultura, ano? So hindi na po sila manually magpapatuyo ng palay, ng ani nilang palay. Opo, ma'am. Sa pamamagitan ng mga recirculating dryers na ito, matutuyo na po ang kanilang mga ani. You see? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga efficient at mabilis napakaganda na makinaryang pangtuyo. So sir, paano po ang magiging regulation nito? Kahit sino ba sa ating mga magsasaka pwedeng magpunta dito sa RPS para magpatuyo or paano po ba? Tama po, ma'am. Lahat po ng mga magsasaka ay welcome po na gumamit ng ating mga recirculating dryers. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa pamahalaan ng lokal ng Muñoz para po sa proseso. Napakaganda ng mga ginagawa. Mga projects ng ating gobyerno po. Sir, no? Na nakausap natin yung kasama ni Pangulo po ngayon, si Deputy Director, Philmec Deputy Director Joel Dator. Hindi lang daw po farmers ang makikinabang dito sa facility na to, but pati yung mga consumers at yung mga magbebenta ng bigas. Kasi pwede silang makabenta and makabili ng magandang quality ng bigas sa mas murang halaga. Opo, ma'am. Tama po yan. Dahil itong mga pasilidad po natin na ito ay napapaganda at napapadami ang naaani po nating mga bigas. So bali sir, mas malaki po ang output nito, tama ba? Yes, ma'am, tama po.
Bali po, ang ating rice parsing system ay merong dryer at rice mill na kung saan isa po sa mga direktang Paka-dry, benepisyo diretso ay na, ang no? pagtaas ng milling recovery. Milling. Na kung saan ang dati po ay 55 to 58% at ngayon na po ay umaabot na po ng hanggang 65% na nangangahulugang dagdag kita para sa ating mga magsasaka. I see. Pero sir, sorry po, matanong ko So lang din. gaganda Ito na po yung bang, buhay ng ating ito mga po magsasaka bang, sa tulong nitong mga paggamit facilities? sa pasilidad na ito ay may kailangan pa rin po bang bayaran ng ating mga magsasaka? Paano po ang proseso natin dito, sir? Opo ma'am, kailangan pa rin may bayaran pa rin po ang ating mga magsasaka para naman po sa operation and maintenance ng ating mga makinarya. Ngunit ipinapangako po namin na ang output ng makinaryang ito na mas efficient at mas mabilis ay magkakaroon ng mas marami kumpara sa mga traditional nating mga pamamaraan. Pero minimal siguro yung At ayan po ay kasalukuyan pa rin nating napapanood ang Pangulo babayaran kasama nila. si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., si Philmec Deputy Director Joel Dator at si Muñoz City Mayor Alvarez. At kasama rin po natin dito ang mga mahal nating mga magsasaka na sila rin ang mga direktang makaka-benefit dito Tuwang-tuwa sa ating po yung RPS mga magsasaka, facility. grabe yung pagpapahalaga Pero ng ito, ating sir, Pangulo ito pong mga sa ating mga natin magsasaka. on their own, pwede rin naman po silang direktang pumunta rito kung gusto po nilang magpagiling, magpatuyo ng kanilang mga ani. Tama po ma'am, lahat po ng ating mga magsasaka ay welcome po na makipag-ugnayan sa ating local government of Muñoz para po makagamit ng ating mga facilities po. So oo nga po, through LGU ang coordination natin, sir, no? Para Opo, din ma'am. Yan ang tunay na leader, mga kababayan. Tama po ma'am. Toner, dito na tayo. Separator, whitener, sifter, grader, polisher at color sorter na tumitiyak na ang bawat butil ng bigas ay malinis at mataas ang kalidad. So nakikita po natin, meron din po tayong control room para po sa buong operasyon Modern ng po. ating rice milling Modern facility sa agriculture. Kaya nasasaksihan natin ang ceremonial switch on ng RPS facility na siyang magsisignal sa opisyal na pagsisimula, pag-aandar ng mga makina dito sa loob ng pasilidad na ito. O, di ba? Switch on, ceremonial, switch on ng facility. Muli po, ang proyektong ito Andar na ay siya. naglalayong mapahusay ang kakayahan ng ating mga magsasaka at organisasyong pansakahan sa larangan ng post-harvest. Sir, ano po itong bali tinitignan po ni Presidente ngayon? Yes po ma'am. Ito pong tinitignan ngayon ay ang ating paddy separator na kung saan pinaghihiwalay po natin ang palay at ang brown rice. Parang nakita ko kanina, sir, kung di po ako nagkakamali, parang Palay separator. May balat pa ng bigas dyan sa separator na yan, ano? Yes po. Ayan. At dito po ay pinaghihiwalay po natin yung palay at yung brown rice. Oo. Para sa Brown rice para at naman palay. Po sa susunod pang mga proseso ng paggiling po. Yung healthy rice, brown rice. Yan ang kiskisan po, mga kababayan. O, di ba? Napakaganda. O, dyan, napupunta, mga kababayan, ang taxes ng ating mga mamamayang Pilipino. Hindi sa chichiria. Science City of Muñoz po kung saan Si Sara nandito napunta ang lahat sa ating mga RPS fictitious na facility. mga Sabi po ni beneficiaries. Deputy Director Dator kanina, isa sa mga pangunahing hanap buhay dito sa lungsod ay talagang pagsasaka, sir. Kaya raw po isa ito sa mga napiling, yung LGU nito ay isa sa mga napiling beneficiaryo nitong ating RPS facility, sir. Very good. Yes ma'am, tama po. Kaya tinitignan po nating mabuti na ang mga makakapag-benefit po dito sa mga ipinapamigay po ng pamahalaan. Magaling po si DA sa mga Secretary farmers po natin Laurel. na talagang nangangailangan ng mga ganitong pasilidad. Oo. Tinatayang may mahigit Mahusay. 6,000 magsasaka raw po dito sa lungsod ang nasa pangangalaga ng ating local government unit na sila rin mga nag-aalaga sa halos 9,000 at 200 ektaryang lupang sakahan dito mismo sa lungsod. Talagang ini-inspect ng ating Pangulong Bongbong. Tinitingnan niya. Sabi nga rin ni Deputy Director Dator na kasama po ng Pangulo ngayon,
para ang lokal na pamahalaan ng Sayang alam City of niyang Muñoz ay napili bilang isa sa mga benesyaryo ng proyektong ito may proyekto dahil sa kanilang talagang malawak ginagawa na produksyon ng palay na may potensyal pang lumago sa pamamagitan ng tamang suporta tulad nga nitong ating mechanization ng rice processing. Tama po ma'am, kaya patuloy po nating pinalalakas ang kabuuan ng sektor ng agrikultura, lalong-lalo na po sa mga ganitong mga areas na malaki ang pangangailangan ng mga makinarya para po mas matulungan ng ating mga magsasaka sa kanilang produksyon at mas magkaroon sila ng mas maraming ani at mas malaking kita. para bumaba po yung presyo ng bigas, yung mga sinasabi ni Sara. From Nasaan what I na niya yung understand, sir, 20 pesos na bigas? Center, ang office na po, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, ang lead agency talaga ng Rice Competitiveness Fund, no, o RCEF. Yes, ma'am. Ang particularly ang mechanization component po, na kung saan namamahagi yan na po yung tayo sako-sako ng na mga makinaryang pansaka sa nagagamitin ng ating mga magsasaka ng palay, mula po sa land preparation, sa crop establishment, harvesting and threshing, hanggang dito po sa post-harvest facility processing natin para po kumpleto na pong may pamigay natin ang mga kailangan po ng ating mga magsasaka mula sa pagpreprepara ng lupa hanggang sa napakaganda po tayo ng output na ginagawa ng ating Pangulo. Pinapakita ngayon dito na ready na ayan, po for market. Bigas na siya mismo. Yan na po ang final ready for stage. Consumption na yung ganyang klaseng bigas na po, sir. Ano? Yes, ma'am. Tama po. Diba? Ito po ay nagkakaroon po tayo ng mga sako-sako ng bigas na pwede na pong ibenta sa merkado. Di ba? Napakaganda. Sir, ano yan, sir? Sinisil na po. Na po-produce niyan, sir? Or Sinisil paano na? po ba ang pag-harvest natin kung brown natahi rice na po siya. Yes, ma'am. Bali, ito po. For commercial disposal na. Ay white rice po, ma'am. For delivery na po sa mga market. Po yan, ma'am, murang bigas. Nakadepende po kung ano yung gusto mong output na pwede mong iayos sa setting para makuha mo po yung output na gusto mo. Tuwang-tuwa Sir, yung ating iba-iba Pangulo. po ba ng bigas Napakaganda. na pwedeng i-load dyan? Di ba may iba-iba tayong klase ng bigas sa market? Tapos may pangalan siya. Yes po, ma'am. May brand. Opo, lahat naman po ay kinikater po natin na kung ano man, kung saan manggaling mga members farmers of the po media. yan, para po lahat po ng magpapagiling dito ay ma-accommodate po natin. Di ba, mga kababayan? Napakaganda. Picture muna. Magagalit na naman ito si Sara Duterte. Kasi photo ops, anyang photo ops. Kanina, mga 65% kailangan ito ba, sir? for documentation. Milling recovery. Yan may mga media. Yan. Kailangan for dissemination. Alam ng mga tao na nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong. Hindi yung waldas ng pera ng bayan na pupunta sa mga chichiriya tulad ng confidential funds ni Sara Duterte. Di ba? Tapos nagsunog ng nag-witness yung ating Pangulo sa pagsunog ng mga bilyon-bilyon na shabu. Galit si Sara, nag-photo ops daw. Yung tatay mo, ganun din yung ginawa. Sabi ni Yossi Castro. Mas marami lang yung sinusunog ngayon kasi mas maraming nakumpiska ang ating administrasyon. Malayo yung mga drug operations noong previous administration. Kaya kayo nagagalit kasi napapahiya kayo at bloodless pa. Di ba? Ito, kausap niya yung mga farmers. Sabi dito, President Marcos Jr. engages with the national grand winners of the 50th Gawad Saka, parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda in a forum at the Sayang City of Muñoz, Nueva Ecija. Yan po, panoorin natin yung pagkikipag-usap. Nire-recognize niya yung mga outstanding na mga magsasaka para ma-motivate po. Ganon ang strategy. Lalong ganahan sa kanilang mga pagtatanim. Di ba? Dapat binibigyan ng halaga. Ito yung pamamaraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay ng halaga, recognition sa kanilang contribution, sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Yan ang backbone ng ating economy, agriculture. Walang agriculture, di tayo kakain lahat. Ni ating presidente, yes,
siyang marinig yung mga ilang ano ng ating mga farmers. So, please. Ayan, bukas at tumatanggap ang ating pong Pangulo ng mga katanungan. Magandang umaga sa inyo lahat. Unang-una, meron akong mikropono. Magandang umaga sa inyo lahat. At unang-una, congratulations sa ating mga sikat na mga magsasaka. Di ba? At mangingisda. At dahil kayo nagbubuhay sa ating lahat na ating kababayan at kayo ang pinakamagaling na nagsasaka at nangingisda. Kaya congratulations sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Alam namin ang buhay ng mangingisda, ang buhay ng mga magsasaka ay hindi madali at napakahirap para lamang makapaghanap buhay, maipakain hindi lamang ang ating mga pamilya kung hindi pinapakain ang buong Pilipinas. Kaya't kami naman sa pamahalaan ay kinikilala namin na ang halaga ng kontribusyon ng ating mga magsasaka at saka ating mga mangingisda. Kaya ito ay maliit lang na pagkikilala sa inyong kontribusyon sa progreso ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Thank you po sa inyong lahat. At ngayon po ay bukas at tumatanggap. Para naman pagandahin pa, At sigurado, itong mga efforts na to ng mga magsasaka, itong mga efforts na to ng ating Pangulo, na umunlad yung ating kabuhayan, parte yung mga DDS, parte si Sara Duterte, at ang mga kaalyadong sira sa ating Pangulo ang nagkikinabang. Di ba? Nagkikinabang sila, pero patuloy na naninira. Yung ating Pangulo, hindi man apektado. Tuloy-tuloy lang siya, mga kababayan, sa kanyang trabaho. Ito na siya ngayon, mga kababayan. Ang inyong maging production, kakatapos na nagdala kami rito, nakita nyo siguro, yung 16 na soil laboratory na mobile soil laboratory. Ito, ang inuna namin itong mobile soil laboratory at ito yung pinakamabilis na magkaroon tayo ng soil laboratory. Ito ay bawat region, magbibigay na tayo, bawat region, magtatagal siya sa isang lugar, tapos iikot para mapag-aralan kung ano na ba ang pangangailangan, ano ba ang tamang pagbigay ng ayuda, ng pesticide, lahat. At pati na kung ano. Yan pa po. Galit sila sa sinasabi ng ating Pangulong ayuda. Anong gusto ninyong mangyari? Walang tulong na gagawin yung ating gobyerno para sa ating mga magsasaka. At itutulong po. Pero hindi nangangulugan na pinopromote natin dito yung tinatawag na mendicancy. Yung nanglilimos na lang. Hindi man yun ang ibig sabihin ng ayuda ng ating Pangulo. Tinutulungan sila na mapadali. Much easier sa kanila yung kanilang pagsasaka. Obligasyon yun ng ating gobyerno. Tulungan ang agrikultura. Yun po ang ibig sabihin. Kasi dinidemonize nila, minamasama nila yung term na ayuda. Bakit kayo nagagalit? Tumulong na? Galit pa rin kayo? Ang lagay, ang sitwasyon doon sa lupa na tinataniman ninyo? Para mag-maximize tayo doon dumami ang ating production. Correct. Pero pagkatapos nitong mobile soil laboratory ay maggagawa na tayo ng permanent. Meron na tayo na simulaan pero sa yung Australian na sa Surigao. Meron tayo na simulan. Gusto namin maglagay ng permanent na soil laboratory sa bawat region. Kaya ito ay unang phase 1 pa lang, phase 1 pa lang ito. Kaya pagpatuloy natin patuloy lang ang aming ginagawa para lahat ng tulong na maibigay natin sa ating mga mangingisda, sa ating mga farmer ay gagawin natin. Darating din tayo sa araw na yung mga akusasyon nila po ng Pangulo Bangag,
may ganitong pag-iisip na matino na bangag. Napakatino ng pag-iisip ng ating Pangulo. Napakaganda yung kanyang mga ginagawa. Tapos sabihin ninyo, bangag. Bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Nagtutulong yung mag-asawa. Si First Lady Lisa Marcos. Saka yung ating Pangulo. Para mapabuti ang buhay ng ating mga mamamayan. Walang tigil, walang pahinga. Kaya kayo-kayo lang yung naniniwala sa mga pinagsasabi ninyong bangag yung ating Pangulo. Walang bangag na ganyan kung mag-isip mga kababayan. Hindi na tayo masyadong umaasa sa importation. Kaya't yun ang ating habol, yun ang magiging sign of success natin kapag talagang nabawasan na natin ng husto ang ating pagbili ng ating pagbili ng imported rice. Pero kayo ang pag-asa ng agrikultura ng Pilipinas. Kaya ulit, maraming salamat sa sakripisyo ninyo. Maraming salamat po sa ating Pangulo. At ngayon, bukas at tumatanggap po ng mga katanungan. Maaari pong banggitin ang inyong pong pangalan, organisasyon at kung taga-saan po. Panatilihing maigi o direkta ang katanungan at tukuyin kung kanino nais marinig ang kasagutan. Ako po si Geneva Ganyalon from La Union po, Region 1. Ang outstanding young farmer po. And namamayari po ng Gis Daiquiri Food Processing. Ang katanungan ko po is para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo na tama yun na magbigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Matanda. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na, yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Ako nga ganun. Ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya. Ang hirap ng buhay ng magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito. Paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, kailangan masipag at lahat. Masipag naman ang Pilipino kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. Magiging attractive sa mga kabataan. Palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka, ay sasabihin na worth it ito, kahit na may sakripisyo, worth it ito. At yun ang aming para kasi medyo hindi natulungan ng agrikultura ng matagal Correct. Wala tayong agricultural policy masyado ng napakatagal. Kaya sasabihin ng mga bata, ba't tayo nineglect po? Wala nang pupuntahan yan, hanggang dyan na lang yan. Kaya ngayon, babaguhin natin lahat yan. Ngayon, may pag-asa na. Very good. Makikita nila, mayroong pagpaganda ng kanilang hanap buhay bilang magsasaka at sila ibabalik sa pagsasaka. Correct. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Make it attractive. At dumako naman po tayo sa ikalawang katanungan. At kumikita dapat. Sir, please banggit po ng inyo pong pangalan, posisyon, organisasyon at kung taga saan po.
magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mr. Ben Gahilonia po, Kapsi Chairman po ng Science City of Muñoz. Ang katanungan po, paano matutugunan ng pamahalaan ang mababang presyo ng pagbili sa ating mga produkto na agrikultura at mapababa ang gastos sa mga inputs ng pagsasaka. Correct. Yun lang po. Tama. Aalala yung ibang yung ating mga magsasaka dahil binababa natin ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Paano ngayon ang mga farmer? Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon 19 to 23? Oo. Sa dry. Oo. So sa basa 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi lang naman ang suporta na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying. Kung hindi sa iba't ibang inputs kagaya ng nabanggit ninyo. Kaya't ang DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili na maghahanap kayo ng urea, maghahanap kayo ng lahat ng pesticide, ang DA na ang bibili para makarami. Pagka nakarami, makamura tayo. Correct. Tapos, nandyan na yung lab, yung ating soil laboratory. Sa aking palagay, unang salta pa lang, makikita, mababawasan ang gastos natin. Dahil alam na ngayon natin kung gaano karami ang ilalagay na ayuda na fertilizer, kung gaano titigil. Tapos kung ano yung lupa na kailangan pahingahin muna, yun, dahil may soil analysis tayo. Correct. Kaya malaking mababawas sa ating gastos. Kasi alam na natin, eksakto lang ang ibibigay natin. Hindi tayo basta lagay ng lagay, baka sakaling gumanda. Yun ang ating ginagawa dahil wala tayong soil lab noon. Ngayon meron na tayo, makakatulong yan. So lahat ng cost para sa inputs na aming ginagawa ay makakatulong, hindi lamang sa buying price ng palay. At bukod pa ron, pwede ko na i-announce yung NFA, bibili na rin ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA. Correct. Yung dati, talaga yung NFA. noong panahon yung kanyang tatay. Bumabalik na naman tayo. At again, yung presyo na yan, ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi namin, kahit anong presyo sa palengke, hindi konektado yun. Basta gagawin natin, titiyakin namin na yung hanap buhay ng ating mga magsasaka ay mabuti-buti naman. Na hindi laging naghihirap at hindi laging laging hinuhulaan lamang kung ano yung dapat gawin para pagandahin ang ani. So, lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay titiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman at mapakain ng kanilang mga pamilya, mapag-aaral ang kanilang mga anak, yun lang naman ang hangarin natin. Sige, may ginoo pong sa harap na gustong magtanong, pangalan lang po at organisasyon at taga saan. Good morning po, Jumar Balag from Region 7. Bohol, High Value Crops, Farmer Vegetable. So, meron po akong inihanda dito, mahal na Pangulo. Nakakudigo po ako ngayon para hindi ko po makalimutan. So, ito po yung katanungan ko po. Mahaba yata yan, mukhang mahirap na tanong yan. Mataas po to, mga 5 tanong po. Hindi po, isa lang po. So, ito po yung katanungan ko po, mahal na Pangulo. Mayroon bang mga suportang serbisyo para matulungan ang mga individual na magsasaka na makaangkop at makabangon mula sa matinding mga kalamidad at pagbabago ng klima? Yan po. Maraming salamat po. Una, pagka tinamaan ng bagyo at nasira ang tanim, kung depende kung ano yung sa tawag dito, kung nasan tayo sa season. Kung pwede pang magtanim ulit. Kung pwede pang magtanim ulit, papasok na naman ang DA at tutulungan kayo makapagtanim ulit.
kung huli na, ay bibigyan kayo namin ng suporta. Bukod pa ron, lahat ng tanim natin ay may insurance, binibigyan natin ng insurance. So, hindi kagaya nung dati na kasi yung iba namamahalan, by province ginagawa noon eh. At siyempre, hindi kayang makover lahat. Ngunit, since ang DA na ang gumagawa, ay mas malaki na ang pwedeng insurance cover. Kaya pinalawak natin ang coverage ng ating mga insurance. Bukod po, pero pagka talagang nasira na yung planting season at hindi na makabawi, ay magbibigay kami ng subsidy para makatawid lang hanggang sa susunod na planting season. Yun ang aming iba't ibang ginagawa para sa bagyo. Sa awa ng Diyos, hindi na tayo gumaya doon kasi hindi lang bagyo pati El Nino, delikado rin tayo sa El Nino. Yun ang nangyari sa atin last year. 9 months tayo dito sa Pilipinas na walang ulan. Kaya ang daming nasirang tanim. Kaya napilitan kami mag-import na malaki. Tapos bukod pa doon, ay nagbigay naman kami hindi pa buo yung insurance namin Pero ngayon, ready na tayo. Kung maulit ang El Nino, at maulit yung sunod-sunod na bagyo na kung maalala nyo, 6 na bagyo yun na wala pang isang buwan, 6 na bagyo ang tumama rito sa Pilipinas, handa na ngayon tayo. Dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin. Nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA, at hanggang sa local level, ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inayos na namin ang sistema para hindi naman masyadong mahirapan ang mga farmer natin. Gawad Saka. Ayan awarding ceremony. Gawad Saka awarding ceremony. First crops category. Yan po. O, di ba? Yan ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Ang health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, punta na lang po kayo sa messenger ni Madam Eileen Rosales, Eileen Closet. Yan po siya. Mga bags. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.